Isinisisi ngayon ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pagbaba ng produksyon sa mga asukal dahil sa peste. Dahil dito, nagpatupad ang SRA ng paghigpit sa mga pumapasok at lumalabas sa probinsya ng Negros Island. Narito ang aking report. Ipinagutos na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pagpapatupad ng Transport Control Policy sa lahat ng entrance at exit points sa Negros Island. Ibig sabihin lahat ng mga halaman at anumang materyales na gagamitin sa pagtatanim na ipapasok sa Negros ay hindi na basta-basta papayagang makapasok. Yan ay kasunod ng naitalang pagbaba sa halos 50% ng produksyon ng mga asukal mula sa rehiyon dahil sa pamemeste ng Red Stripe Soft Scale Insects o RSSI sa malaking ektarya ng kanilang mga lupain. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascon, 65 hanggang 68% ng mga asukal na supply ng bansa ay galing sa Negros Island, kaya naman malaki ang nagiging epekto ng peste hindi lang sa produksyon kundi maging sa mga sugar farmers. We will have to implement controls so that this will not happen in the future. This cannot happen again. So it will be inconvenient for us, but the movement of plants and planting materials, and whether for commercial or research purposes, should be initially approved by the SRA and forwarded to the DA through BPI through our region. Batay sa ulat ng SRA, 841.7 hectares sa Negros as of June 6 ang apektado ng peste, malayo raw sa 87 hectares na naitalang apektado nito lang May 22. Bagamat hindi tinukoy ng SRA kung saang lugar o rehiyon nang galing ang naturang peste, tiyak naman daw na hindi ito galing sa Negros Island, lalo na't mahigpit ang mga ipinatutupad nilang shipping process. Sinabi rin ni Asgon na iwasan na lamang ang pagtuturo kung saan nagsimula ang peste at sa halip ay gumawa na lamang ng mga paraan para hindi na tuluyan pang kumalat ang RSSI. Kinda know how it got to Negros, but I told everybody we should avoid the finger pointing and we should go down to trying to find a solution together. Trusted the sugarcane farmers and sugarcane researchers to be very responsible in controlling what we ship into Negros. SRA as a principle never ships any plants or any samples of diseases or pests to Negros. We always ship out of Negros because we totally understand that 65 to 68% of the industry is in Negros. If somebody makes a mistake somewhere, we just killed the industry right at its heart. Ang Negros Island ang top sugarcane producing region sa buong Pilipinas, kung saan 65% ang supply na nanggagaling sa kanila, sinundan ng Mindanao na may 20%, Luzon at Panay Island na may 5%. Sa kasalukuyan, 21 munisipalidad na sa Negros ang RSSI infested, kung saan nangunguna sa pinaka-apektadong lupain ng Bagao City na may 145.23 hectares, Victoria City na may 137.54 hectares at Silay City na 110.65 hectares. Kamakailan matatanda ang personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang malaking ektarya ng sugarcane field sa Bacolod City para inspeksyonin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga tanim doon at tingnan na ang pesticide spraying operation na bahagi ng pinaigting na hakbang upang mapigilan ang paglaganap ng peste. Matatandaan na 2022 pa unang na-detect sa Pampanga ang RSSI na tinukoy pa noon bilang unidentified pest na kaagad rin daw na kontrol ang pagkalat kaya't hindi raw nila nakitang makakarating ito sa Negros Island. Una namang nadiskubre ang RSSI sa Egypt noong 2002 kung saan nameste rin ito sa sugar industry sa mga bansang gaya ng Ethiopia, Kenya, Mali, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Uganda at Zimbabwe. Sa ngayon may ongoing trials daw sa parasitoid ang SRA
na natural ko-control sa peste. Bukod dyan, iba pang hakbang ang kanilang sinusubukan para patayin ang RSSI. Nangako naman ng DA na susuportahan nito ang lahat ng mga pangangailangan ng SRA para maipatupad ang lahat ng hakbang na lulutas sa kasalukuyang problema na kinahaharap ng sugar industry, lalo na sa Negros Island na malaki ang ginagampan ng papel pagdating sa usaping supply ng asukal sa buong bansa. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.